eto attorney, ano po, pag-usapan po natin itong about kay Mayor Lenny kasi kamakailan lang po nag-anunsyo na siya na parang hindi talaga siya tatakbo na sa 2028 presidential elections bilang presidente kasi sabi niya nga po, alam niya naman daw kasi kung ano yung limitation niya, gano'n. Dito attorney, ano po yung inyong masasabi or parang point of view? Palagay niyo ba attorney, mababago pa yung desisyon ni Mayor Lenny o talagang fix na yon, Attorney Edward? Para sa akin, isa sa pinakamagandang katangian ni Mayor Leni Robredo, and in fact, when she was still Vice President, nakita natin ito, ay hindi naman siya talaga mapangarap sa posisyon o sa mga bagay-bagay. And in fact, isa yan sa mga bagay na naka-endear sa atin sa kanya. It is actually her simplicity, the fact na hindi naman lofty yung kanyang mga pangarap. At and you can actually feel a certain sense of authenticity about her. She's authentic Siya lang yata yung kandidato na kapag halimbawa sumakay siya sa bus, maniniwala ako. Kasi lately nakita ko for example si Lisa Ontiveros, hindi ba nagtatabas siya ng mga damo. So there's nothing authentic about it. I'm not saying she shouldn't do that, but the one thing about Lenny, she's always true to herself. So kapag sinabi niya na feeling niya I need to focus on this, naniniwala ako doon na hindi siya interesado right now para tumakbo bilang pagkapangulo. Because that has always been her rhythm. Kaya lang, syempre sa bandang huli, alam mo may power ng bulong ng mga kasama, may power din ang tinig ng mga mamamayan. I'd like to believe that if the survey would show otherwise, kasi nagkaroon ng huling survey, di ba, if I'm not mistaken, magkalapit na sila ni Sara Duterte. So I would not be surprised kung magbago pa yung isip niya. Because you also have to understand na whether we like it or not, malakas talaga si Sara Duterte, hindi ba? Kasi may solid base siya She's not a preference Kumbaga, yung mga tao na yun, iboboto siya kahit anong mangyari. Lagi ko sinasabi yan. For example, look at Jejomar Binay when he ran in 2016. He's a preference. Nag-number 1 siya sa survey which presupposes sa mga tatakbo siya ang iboboto. But for some reason, ang mga Duterte, may solid base sila. Kahit anong mangyari, kahit na maraming mga investigasyon yan, iboboto siya talaga. So she's a formidable candidate. Sino yung pwedeng lumaban sa kanya? The way I see it, si Leni Robredo yun. Because honestly, I could not think of Trillanes beating her. Sabi ko nga si Trillanes, kung barangay captain nga, mahirapan pa hindi ba? Yun nga tumakbo siya sa Caloocan, hindi ba? Alam ka naman si John Vic Rimulya, sabi nga ni John Vic Rimulya, handa na siya tumakbo. Tayo naman hindi, di ba? Taong bayan hindi. So Lisa Ontiveros for example, lagi siyang mababa sa survey and that has always been the case. Si Leni Robredo is a formidable candidate that could potentially beat her. So kung may magbibigay sa kanya ng magandang laban yun. Pangalawa na siguro, ito na may sa tingin ko lang, that would be Bam Aquino. Kaya lang Bam Aquino, maaaring hindi pa siya hinog. So the only person I think who can beat her would be Leni. So, but it would take a lot of convincing, kasi kilala mo naman si Mayor, hindi naman kasi siya. Yun ang gusto ko actually siya, hindi naman siya mapangarap na tao Kaya nga magandang bagay ito na pag ito ang naglingkod, maaring hindi magiging mauuna yung kanyang pangarap sa posisyon. So tingin ko pwede pang magbago. That's my fearless forecast. Kasi lately parang pumupunta doon siya yung solid na magiging katunggali. Opo, iyon. So dito attorney, kasi kamakailan lang nung bumisita dito sa Naga si Vice Ganda, kinumbinsi ni Vice Ganda si Mayor Lenny na, "Oy, Mayor, baka naman ito lumabang ka na sa 2028 elections." And yung iba pang mga tao dito sa Naga kinukumbinsi talaga si Mayor Lenny. Palagay nyo, Attorney Edward, pakikinggan kaya sila ni ni Mayor Lenny, attorney? Well, yung decision kasi maraming factors yan Ako, alam mo kasi matagal akong behind the scene guy. Ako matagal na nagtrabaho din sa gobyerno. I've done consultancy work for a lot of politicians. At ang naging boss ko pa na ako nag-aaral sa law school si Senator Miriam Defensor Santiago. So ang mahaba yung karanasan ko sa likod. So alam mo pagka nagpipilian ng kandidato, ang dami pwedeng mangyari may mga tao na gusto tumakbo pero paduday, kunwari ayaw pa. Kasi inaantay nila yung huling announcement. Mahirap nga naman mauna, puputiktahin ka Diba? Remember Jejomar Binay, he made his intention early on. Pagkatapos ang dami ng binanat sa kanya. Pero si Leni Robredo, hindi siya sa ganung mold. I really believe na kapag sinabi niyang hindi siya tatakbo,
decision niya yon. Because in fairness to her, ano ba pwedeng ipantira mo sa kanya? Maliban lolokohin mo siya na Lenny Lugaw, yun the usual stuff. Walang record ng corruption. She's doing well in her hometown now. At least base sa nababasa ko, hindi naman ako nakatira doon. So, naniniwala ko hindi siya tatakbo. Pero napakaraming factors para maipilit ka. So, number one, yung mga kaibigan mo, importante yon. Yung mga people who can actually wield influence on her. Pangalawa, yung taong bayan. Kapag yung survey ba naman, sa totoo lang naman kapag ka naman yung survey, lumalakas siya, ba't hindi naman siya tatakbo? Pangatlo, kung sa survey na yun, siya lang naman yung malakas. Hindi naman si Trillanes, hindi naman si Ontiveros. Di paano namang di bang nagpapatiwakal kayo kung ipipilit mo si Trillanes sa halimbawa? Hindi naman sa sinisira ako si Trillanes, pero totoo naman, talagang mababa siya eh. So normally, kung ikaw yung mataas, maaari ka tumakbo. In fairness kay Pangulong Duterte, the former president, I have to be objective about this, kasi may personal knowledge ako. Nung una, ayaw niya rin talaga tumakbo eh. Kaya lang, tumataas siya sa survey, papipigil mo ba yun? O, di ba? Pangatlo, I'm pretty sure people would be willing to pull together the resources. Eto may mga kaibigan ako na mga kilalang kakamping. Kasi ako wala naman akong kulay, kaibigan ko DDS, kaibigan ko kakamping. May personal knowledge ako, kausap ko sila. Lagi nilang sinasabi sa akin, Attorney Ed, ganito yan. Kapag ang tumakbo, si Ontiveros, si Trillanes, siguro boboto ko sila, pero hindi mo ako mapapaakyat sa entablado para mag-endorse. Hindi mo ako mapipilit na actively magkakampanya. Pero kapag si Lenny yan, talagang lalabas ako. I will go out of my way to campaigning for her. So if that would be the case, ba't naman hindi ka papayag doon, So at the end of the day, kapag talagang malakas siya sa survey at maraming mag-uudyok sa kanya, kasi naniniwala ko siya yung kandidato na mas maraming openly magsusupport eh. In fact, even gagastos sa sarili nilang pera just to be able to express their support for her. Hindi ko nakikita yung kay Trillanes, hindi ko nakikita kay Ontiveros, lalo naman doon sa mga kandidato ni BBM, sino naman yung mga lintik na pwede mong itakbo doon. Alam nga naman si John Vic, babalik na nga lang daw siya ng Cavite, hindi ba? So yun lang, she's the only candidate nga na sa tingin ko who could give her a good fight. So madali, syempre, kukumbinsihin nila yan. Ikaw naman sir, tanungin kita, ba't may pipilit yung alam mong talo? Diba? Kung may alam kang panalo at tingin mo, hindi ko masasabing mananalo pero magbibigay ng magandang laban, di lahat kayo, hindi ba, pipilitin nyo yun. I would assume it's still possible that she may run. That's my fearless forecast. I'm not saying it's not set in stone, but I have, yun ang fearless forecast ko. Given all the circumstances, potentially, she may still run. Lalo na kung halimbawa ma-impeach halimbawa at ma-convict si Sara Duterte, because conviction carries with it the penalty of perpetual disqualification. Sa tingin ko between Sara and si Baste, mas madaling matalo si Baste. Kasi may mga kilala din naman akong DDS na sinasabi din nila na attorney, kung si Baste naman ang tatakbo, ayaw naman din namin. Di ba? So, kumbaga, kumbaga ang Lenin nila ay parang si Sara. Ganun din sa mga kakamping. At sa mga taong bayan na gusto bumoto sa kanya, si Lenny yun. Di ba? Ikaw ba kung tatanungin kita, gusto mo ba siyang tumakbo? Ito totoo naman she's really a solid, she's someone who can give Sara a good fight. No one else could. Sabi ko nga, ang pangalawa na dyan si Bam Aquino. Opo. Yan, okay. So dito, Attorney Edward, kung yun nga, ipagpalagay natin hindi talaga lumaban si Mayor Lenny sa pagka-presidente sa 2028, sa tingin nyo, Attorney, sino ngayon yung posibleng dadalhin ng pink movement or mga kakamping, Attorney Edward? Well, to begin with, kasi kung titingnan mo yung mga internal surveys na ginagawa, medyo may personal knowledge ako sa mga internal surveys and for some reason may access ako. Hindi ko nakikwento sa iyo kung paano, but I can actually see the results of these internal surveys. Ito yung mga survey na ginawa nila na wala silang gustong palitawin na anggulo. Kasi alam mo yung mga surveys sa napapanood natin sa TV, totoo naman siya pero may anggulo yun eh. Depende kung ano yung tanong, depende kung sino sinasama mo ng mga kandidato na isa-survey. But there are internal surveys na ang purpose nila, alamin nila yung katotohanan. Whether we like it or not, malakas talaga si Sara Duterte if she runs.
she can really potentially win. In fact, di ba, even si Drilon, I saw him sa isang interview, inamin niya rin, di ba, na baka tapos na yung boxing kung tatakbo si Sara. So, ang unang requirement for her to be beaten or defeated, kinakailangan maging solid talaga sila. Hindi kasi pwede yung maraming tatakbo. Pag maraming tatakbo, 35 to 40% would be enough for you to win. So the only way she could be beaten is if the others would actually join forces. Kasi tandaan mo yung unity team, hindi yung dahilan eh. Ito lagyan natin ng historical context. Noong 2022, tandaan natin, I think si Sara Duterte sa internal survey, nasa 26 to 27%. Si Bongbong Marcos, I recall, nasa 24%. Si Leni Robredo ay nasa 24 to 25%. So, ibig sabihin, kung silang tatlo ay tumakbo bilang pagkapangulo, malaki yung chance na mananalo si Sara Duterte, pero hindi sigurado. Maaring pwedeng si Leni yan, hindi ba? Pwedeng si BBM. Ano ginawa ni BBM at ni Sara? Nagsama na lang sila. So, nung nagsama sila, it's game over. So, in the same vein, lumaki ang solid base lalo ng mga Duterte ngayon. The only way they could be defeated is when they actually pull together their resources. At kung hindi tatakbo si Leni, medyo mahirap. Kaya nga dapat kumbinsihin nila yung Ali. Hindi ko talaga nakikita si Trillanes kung paano. Sorry, Trillanes. Hindi ko nakikita kung paano si Ontiveros. Pasensya na rin. Diba? Siguro Rafi Tulfo could possibly be that guy. But right now kasi, Tulfo is more of a preference. Wala naman siya yung talaga solid base. Wala siya yung tipong magpapakamatay sa kanya. Si Tulfo, preference siya. Ibig sabihin, kung may tatakbong mga senador, isasama ko siya, gusto ko siya. Kung may tatakbong mga presidente na walang solid base, siya yung pwede kong iboto, parang si Jeje Marbina. Yun yung gusto mong i-highlight eh. Kasi lagi nila sinasabi, naalala mo si Binay no, number 1. Pagkatapos ng konting siraan, bumagsak. Kasi preference yun eh. That also explains why si Sara, despite these 2 years that she's she's been subject of an attack, ba't mataas pa rin siya? Kasi nga may solid base. Walang ganun si Tulfo. Pero si Leni meron. I'm not just talking about Bicol, I'm talking about the Kakampings. Everyone really loves her. Ang dami ko nang nakausap, pag hindi siya yung tatakbo, ayaw na nila. Eh ngayon, kung hindi siya tatakbo, sino nga? Eh di siguro si Tulfo. But it takes a lot of compromises for that to happen. But I'm pretty sure may mga tao sa likod ng mga kakamping sa leadership would be willing to do that kasi nakita ko na eh. Pero yun nga, at the end of the day, the ideal scenario would be for Leni to run. If not Leni, sa mga kasahanin ng kakamping, I guess it would have to be Bam Aquino. Why Bam Aquino? Kasi si Bam Aquino hindi siya decisive. In fact, nakikita ko nga si Bam Aquino, ganito siya. Pwede niya sabihin, alam niyo, kasi kahit kailan hindi niya tinira mga Duterte. Let's be honest about that. Naalala mo ba ng 2025 campaign? Naglabas pa siya ng video eh. Pinasasalamatan niya si Duterte dahil doon sa kanyang free education, free tertiary level education act. Tapos naalala mo, hinighlight niya din na yung fact na yung nanay niya ay taga Davao. At yung nanay niya, kamag-anak nung isang pamilya na malakas din sa mga Duterte. So he's not actually very divisive. I could foresee him during the campaign. He can say stuff like, alam niyo po, sa totoo lang, hindi ko kaalyado si Duterte. Pag naging pangulo ko, ilalaban ko na makauwi siya because usapin to ng soberenya. Kasi po sa hanay din ng mga DDS, may mga tao na ang gusto nila talaga si Tatay Digong. And they wouldn't actually vote for Sara Duterte. So pwedeng makuha yun ni Bam Aquino. So he could be possibly an alternative. Yun ang nakikita ko. Opo. Pero ito, dahil nga attorney, may decision na si Mayor Leni, kung hindi na talaga siya tatakbo sa 2028 elections bilang presidente, ibig bang sabihin nun, attorney, panalo na ang mga, ang mga DDS? Panalo na si VP Sara, ganon? Or hindi pa naman, attorney? Mangyari, marami pang pwedeng mangyari. Ang problema lang kasi sa mga Duterte, mahirap talaga silang kalaban kasi may solid base eh. I mean, kahit na ayaw mo, halimbawa kay Sara Duterte, kailangan mong tanggapin yun eh. In fact, any political strategist right now recognizes that. Siyempre, pag may nai-interview kayo sa TV na may kulay, hindi nila sabihin yung totoo. Pero kasi nakakausap-usap kami, nakakausap ko yung iba. Alam nila naniniwala sila na malakas siya. Even sa internal service, malakas siya talaga eh.
So, malaki yung chance talaga na mananalo siya. May dahilan kung ba't gusto na nga nilang ituloy yung impeachment tsaka conviction eh. Kasi kung ang habol natin liability, ba't hindi mo nalang idemanda ng plunder? Kasi that's the only way talaga she could be defeated. Tingin mo ba si Baste, di ba? Para naman nakakahiya naman kung si Baste ang iboboto mo pa, di ba? Sipin mo yung presidente mo. Hindi ko man sinisiraan si Baste, but let's face it, hindi pa siya hinog para sa ganyan, hindi ba? So, the way, kaya sa tingin ko, mapipilit pa nila si Mayor Lenny. Kasi pinipilit ko eh. Naniniwala ako at some point she can still be convinced. Particularly if the numbers would support her. If the numbers would support her, she can be convinced. Maraming mamimilit sa kanya. Opo. So ito, attorney, mga remaining question na lang, attorney. Kung meron mang isang rason, attorney, para magbago yung isip ni Mayor Lenny, tumuloy na siya sa 2028 elections, ano kaya ito, attorney, sa tingin nyo? Una-una yung bilang. Siyempre kapag dumadami yung suporta ng taong bayan, ba't hindi ka naman tatakbo? Kasi pag dumami suporta ng taong bayan, may hirap naman talikuran yan. Mapapakinggan mo yan, hindi ba? And in fairness, kahit naman si Rodrigo Duterte when he ran for office ng 2016, malakas siya talaga eh. And do you think tutuloy niya ba yon kung hindi malakas? Tumataas siya sa survey. So that is a big factor. And right now, nakita mo naman yung survey na ginawa, di ba? Siya na yung pinakamalapit. O bakit naman hindi niya pag-iisipan yon? Pangalawa, marami magkukumbinsi kasi. Kasi yung magkukumbinsi, pipilitin siya talaga. Malaking factor yon. Bakit siya pipilitin? Sabi ko nga, matatalo yung iba eh. Ikaw mismo, tanungin kita, kung si Trillanes ba tatakbo sa tingin mo makakalaban? Or si Ontiveros, tinatanong kita, sir. Ikaw mismo sumagot. Exactly, hindi ba? So talagang pipilitin mo siya. Mayat maya may pupunta sa kanya, mayat maya may makikipag-meeting sa kanya, mayat maya may pipilit sa kanya, lalo pa tumataas yung bilang niya. Because I'm really telling you, she's the only one who can do it. Ang isang bagay lang na makapag-deter sa kanya, history is against her. Because from a historical standpoint, lahat ng natatalo na tumakbong presidente pag umuli, talo uli. So, that is actually based on history, di ba? Historically, yan ang konteksto ng mga natatalo. Tanong mo pa kay Mar Rojas. Si Mar Rojas nga, sa sobrang laging natatalo, pwede na nga siya gumawa ng self-help book about it, di ba? How to deal with losses, di ba? Paano mo tanggapin ang pagkatalo, di ba? But Lenny, I guess, it's not yet too late. Basta naniniwala ako, fearless forecast ko, if the numbers would be better, she might still be convinced kasi pipilitin siya ng lahat eh. Okay po yun. So ito sir, bago tayo magtapos sa ating interview, Attorney Edward, kasi limited lang yung ating oras, siguro magkaroon na lang tayo ng part 2 maybe sometime, Attorney. So siguro, Attorney, bago tayo magtapos, ano na lang po yung inyong maiiwan na mensahe sa atin pong mga tagapakinig sa publiko regarding dito, Attorney, sa pinag-usapan natin kay Mayor Lenny. Attorney. Una sa lahat, mahaba pa yung 2028, marami pang pwedeng mangyari. Hindi natin alam kung ano yung mga makikita pa natin sa hinaharap. Hindi din natin alam kung mai-impeach at makukonvict ba si Sara Duterte. And if that happens, that will really open a lot of doors for the other candidates. So para sa akin, sa tingin ko, lagi kong iniisip ito, siya lang yung pwede magbigay ng magandang laban talaga kay Sara Duterte. Wala nang iba. Bam would be potentially he could, but the rest would not really win. So sa tingin ko talaga, kailangan pilitin nila si Leni Robredo. Hindi ba? At sa mga taong bayan, sa tingin ko tanggalin na natin yung personality-based politics. Mahirap gawin yan. But I hope we can actually go beyond the issues. Alam mo kasi, matagal akong nagtrabaho sa gobyerno. Sa mga politiko, hindi naman sila talaga magkakaaway. Magkaaway lang sila ngayon. Alam mo ba kapag paano nagliligawan kung sino yung mauupo ng mga senador, sino yung tatakbong senador? Naku, mahirap lang magkwento kung ano nangyayari sa likod eh. Yung kaaway ko ngayon, kakampi ko bukas eh. Di ba, lagi namang nangyayari yan. So which is why I always ask people to go beyond politics, to go beyond personality-based politics. Huwag niyong isipin na kakamping kayo, huwag niyong isipin na DDS kayo. Mas maganda maging objective kayo para mas nakikita niyo yung tama at mali, di ba? Yun na nga masabi ko, sa bandang uli magmahal at magpahalaga. Maraming salamat po sa Bombo Radio, malaking karangalan na naimbitahan niyo ako.